Masyado tayong naging kampante sa ating mga kakayahan na siyang nagtulak sa atin upang tunguhin ang lugar na ito. Sagot naman ni Nuli. Dahil sa mga sinabi ni Nuli, halos hindi makasagot noon ang kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas ay muling nagmasid ang kanilang pangkat sa buong paligid. Paglalarawan ni Nuli sa lugar na yon, napagitnaan ng mga itim na engkanto at mga tayho ang lagusang nagkokonekta sa mundo ng mga tao. Meron itong 10 bantay na paikot-ikot sa lagusan na halos hindi nila nakikita ng paggalaw. Ang mga nilalang na iyon ay halos abnormal ang laki nito sa kanilang kauri. Animoy yun ang mandirigma ng kanilang uri na naatasan upang bantayan ang kanilang pugad. Ang karamihan sa mga tayhong naroon ay lumulublob sa mailalim na ukap ng mga lupa. Wala silang kaidi-idiya kung bakit ginagawa ito ng mga tayho. Dahil sa mga nasilayan nila Nuli, ay halos palaisipan sa kanilang lahat ang insaktong bilang ng kanilang mga kalaban. Hindi sila maaring magpadalos-dalos sa kanilang pagsugod. Gawa ng maari nila itong ikapahamak. Kailangang kalkulado ang lahat nilang paggalaw upang magawa nilang makaligtas sa lugar na yon. Nang maayos na nila ang lahat ng kanilang plano, doon na piniling gumalaw ng pangkat ni Manong Duming. Habang papalapit sila sa lugar, panay ang pag-uusal nila ng mga sabulag at pangkubli sa paligid. Nang tuluyan na silang makalapit sa pugad ng mga tayho, agad din namang inilabas ni Manong Duming ang ilan sa kanyang mga mutya na pagmamay-ari. Kasabay ng paglabas niya dito ay ang biglang paglitaw niya sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa ginawa noon ni Manong Duming, ay agad naman silang nasilayan ng mga tayhong nagbabantay sa paligid. Segundo lang noon ang naging pagitan nang sugurin sila ng mga nilalang na yon. Nang masipat nila ito nila Nuli at Tonyo, dali-dali din naman nila noong ginawa ang kanilang mga plano. Pagsugod ng 2 ermitanyo sa mga ito, agaran din naman silang tumakbo patungo sa lugar ng lagusan. Kasakasama noon nila Nuli ang ilang mga antingero upang makabalik na sa mundo ng mga tao. Mga kasama, mauna na kayo. Ako na ang bahalang magsara ng lagusan. Sigaw ni Manong Duming. Habang sumisigaw noon ang ermitanyo, ay halos masipat ito nila Nuli at Tonyo na unti-unting lumayo sa kanilang kinaroroonan. Walang kasama noon ang ermitanyo dahil maiging ginabayan ni Mang Carpio ang lahat nilang mga kasama. Nais man niya itong bigyan ng tulong, pero hindi maaaring talikuran nila ang planong kanilang napagsunduan. Ilang minuto pa ang lumipas, may ilang tayho na ang pasugod sa kanilang kinaroroonan. Tonyo, Danilo, mauna na kayo patungong lagusan. Bilis! Wika ni Nuli nang tumigil ito sa kanyang pagtakbo. Nang marinig ni Tonyo ang sinabi ng kanyang kaibigan, ay nagawa pa niyang masipat ito sa kinaroroonan niya. Malapit na sila noon sa lagusan, kaya't hindi na sila maaring tumigil kung nais nilang may salba ang kanilang mga buhay. Sa pag-ikot ng paningin ni Nuli sa lugar, doon niya napansin ang pagdami ng bilang ng kanilang kalaban. Tama nga ang kanyang hinala na ang malalaking uka sa lugar na yon ay ang lugar na pinakamaraming nakatira na mga itim na tayho. Nang masipat ni Nuli na marami ng nilalang
ang pasugod sa kanila, agad naman niyang tinaglay ang mga batok upang labanan ang mga nilalang. Kasabay ng paging anyo niya ng mga diwata ay ang pagtawag niya ng kampilan ni Barangaw. Sa pagsugod ng mga nilalang ay halos sinugod naman niya ito na ang buong tapang. Hindi pa man siya nakalayo sa kanyang kinatatayuan, naririnig na lang niya ang sigawan nila Danilo at Tonyo at ang ilan nitong kasama. Pagsipat niya sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang tuluyan ng maharangan ng mga tayho ang kanilang daanan patungong Lagusan. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, kung kaya't wala nang naisip na paraan si Nuli, kundi lapitan sila Danilo sa lalong madaling panahon. Habang papasugod siya sa kinaroroonan ng kanyang kasama, ay halos matabunan na siya ng mga engkantong itim at tayho. May ilan sa mga itong nagawang sunggamban siya, pero hindi niya piniling magpadaig sa mga nilalang na ito. Dahil sa pagnanais nung mabuhay ni Nuli, kung kaya't nakayanan niyang pagsabay-sabayin ang mga kalaban. Ilang minuto pa ang naging lumipas, tuluyan nang narating nila Nuli ang kinaroroonan ng kanyang pangkat. Ilang metro na lamang ang layo nito sa Lagusan, kaya't pinili niyang ituloy ang kaniyang pakipaglaban. Habang patuloy ang kanilang pag-usad sa lugar, kahit ang ilan sa kanyang mga kasama ay naliligo na ng mga dugo dahil sa kanilang mga pinsala sa kanilang katawan, ay nagpatuloy ito sa kanilang pagtakbuhan kahit ganun pa man. Maya-maya pa, bigla na lamang napaluhod ang isa nilang kasama sa lupa nang tumagos dito ang isang palaso. Dahil sa mga pangyayari, agad din nila itong binuhat upang tumakas sa lugar. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, ay doon niya nasilayan ang isang nilalang na patalon-talon sa isang puno. Kagaya ng mga tayhong kanilang kalaban, ay meron din itong mga malabulang mga kamay na merong papaikot na tinik sa buong paligid ng kamay nito. Ang pinagkaiba lamang ng mga nilalang na iyon ay may dala-dala itong pana. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, doon niya nasipat ang muling paggawa nito ng isang palaso sa sanga ng puno. Bago pa man makasigaw noon si Nuli, ay naikasana ng nilalang na iyon ang kanyang hawak-hawak. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang muling mapaluhod ang isa nilang kasama sa kanilang kinaroroonan. Napasigaw ito dahil tumagos sa kanyang paa ang isang palaso pa. Nang masipat nila Tonyo ang pagbagsak ng isa nilang kapatid, ay halos hindi na ito napigilan ang kanyang pagwawala. Nang mapansin ni Nuling papalis ng dinaraanan itong si Tonyo, agaran naman niyang hinarang at hinawakan ang ulo nito. Tonyo, kontrolin mo ang galit mo dahil maari tayong malipol sa lugar dito. Sa ngayon, sikapin mong marating ang Lagusan upang makatakas tayo sa lugar na ito. Yun lang ang pag-asa natin, Tonyo, para mabuhay pa ang mga kasama nating sugatan. Kapag namatay tayong lahat sa mundong ito, walang makakalam sa mahiwagang mundo na ating pinagdadaanan. Wika ni Nuli habang gigil na gigil ito. Nang marinig ito ni Tonyo, ay para bang naliwanagan ang kanyang isipan. Muli nitong binagtas ang daan patungong Lagusan upang magawa nila ng maayos ang kanilang plano. Akay-akay nila ang mga sugatan dahil sa mga tama nito sa mga paa at katawan. Sa pagsipat ni Nuli kay Manong Duming, kitang-kita niya ang pagwawala nito
sa tumpok ng mga tayho na nagnanais sa kanyang kitilan siya ng buhay. Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Nuli, kitang-kita niya ang walang sawang pagpatay ng dalawpaho sa mga kalaban nila. Ilang minuto pa noon ang lumipas, bigla na lamang nagliliwanag ang katawan ng dalawpaho na labis nilang ikinagulat. Biglang pumasok sa kanyang isipan noon ang katagang nabanggit sa kanya ni Manong Duming. Iho, kapag nagliliwanag na ang dalawpaho na ito na ang hudyat ng paglabas pa ng isang alaga ko. Kapag lumabas na sa lungga nito ang huli kong alas, magkakaroon ng malakas na mga kidlat sa kalangitan. Nang maalala ni Nuli ang mga katagang yan, ay halos pinakiramdaman niya ng maigi ang buong paligid. Unti-unti na noong dumilim ang paligid at panakanakang pagkidlat sa kalangitan. Maya-maya pa, bigla silang nakarinig ng isang pag-ungaw ng napakatinis na tinig ng nilalang. Nanggagaling ito sa makakapal na kagubatan. Lumilindol na rin noon na para bang may higanting paparating sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, lahat sila nagimbal nang makasilay sila ng isang napakalaking gagamba na halos kasing laki na ng isang bahay. Nagapuno ng nyug ang mga galamay nito na siyang labis nilang ikinagulat. Pero ang nararamdaman nilang takot napalitan ng sobrang pagkamangha nang sumugod ito sa kinaroroonan ng mga tayhong kalaban nila Manong Duming. Animoy, nilanggam noon ang ermitanyo sa dami ng kalaban, pero noong makalapit na sa kanila ang dambuhalang gagamba, walang sawa nitong pinagdudurog ang samot-saring engkanto sa paligid. Sumisigaw na rin ang ermitanyong lumalayo na sila dahil sila Tonyo matagumpay nang narating ang lagusan. Kung kaya't pa isa-isa na nitong pumasok sa lagusang yon. Dahil sa pagmamahal noon ni Nuli sa kanyang maestro, nagawa niyang sirain ang plano nila sa lugar na yon. Ang pinasukang lugar nila Tonyo na dapat niyang bantayan ay hindi niya nagawa. Dahil sa medyo may kalayuan noon si Manong Duming, kaya pinili nilang tawagin ang mga anino upang mataglay ni Nuli. Paglapit niya dito, ay agad naman niyang hinila ang ermitanyo patungo sa lagusang kanilang dinaraanan. Manong, umalis ka na sa lugar na ito. Wika ni Nuli. Hindi kita pwedeng iwan dito, iho. Kung may mauna man sa ating sumuot sa lagusan, walang iba kundi ikaw. Huwag mo kong alalahanin dahil kayang-kaya ko ang aking sarili. Sagot naman ng ermitanyo. Pagtingin nila sa lagusan, nakita nilang napakarami na ng mga tayo ang nakaharang doon. Kung kaya't mabilisan nila itong lipulin sa madaling panahon. Sa pagtawag ni Manong Duming ng kanyang dalawpaho, ay halos walang nagawa ang mga tayhong nagbabantay sa lagusan. Sinuli naman noon ay ikinarga na ang pinakamalakas niyang karga sa tabak upang mas madali niyang mapatay ang mga kalaban. Habang patuloy silang nakipaglaban, yung higanding gagamba naman, walang sawa ang pagdurog nito sa mga kalaban. Habang sumusugod sila, kitang-kita naman niya ang pagtulo ng luha ng kanyang maestro. Alam ni Nuling, dinaramdam pa rin ito ang pagkawala ni Macario na matalik na kaibigan nito. Parang nababasa ni Nuli
ang binabalak ng maestro niya. Animoy gusto nitong magpaiwan na din sa mundo ng mga engkanto at tayho at makipaglaban hanggang kamatayan. Kaya nung makalapit sila sa lagusan, agad niyang itinulak ang ermitanyo papaloob ng lagusan na siyang sinabayan niya ng pagtalon. Pero nang pagdating nila sa mundo ng mga tao, ang nakita lang niya doon ay ang pangkat nila Mang Carpio at Danilo. Wala si Manong Duming. Tonyo, nasaan si ermitanyong Duming? Bakit wala siya dito? Wika niya sa mga ito. Pero hindi sumagot ang mga ito at tulala pa rin na nakatitig sa kanya. Habang nakatitig siya sa mga ito, doon na pumasok sa kanyang isipan ang mga sumusunod na pangyayari sa ermitanyong naiwan. Nagawa nitong bumalik sa mundo ng mga tayho dahil hindi pa nito nasara ang lagusang yon. Binuhusan nito ng langis ang lagusang yon na binigay pa sa kanya ni Macario upang isara ang lagusan. Matapos nitong gawin ang mga bagay na yon, ay ang pagsakay ng ermitanyo sa dambuhalang gagamba na yon at umalis sa lugar. Pero hanggang doon lang ang alaalang ibinigay ng ermitanyo sa kanya. Hindi mo ba kasama, Noli? Bakit wala siya? Mangiyak-ngiyak na wika ni Tonyo. Kasama ko siyang lumusong sa lagusan na yun, pero nagawa nitong bumalik sa mundo ng mga yon. Pero may mga alaala siyang ibinigay sa akin. Naniniwala akong buhay pa siya. Sagot naman ni Noli sa mga kasama niya. Kung ganon, nasaan si ermitanyong Duming? Imposible namang isara niya ang lagusan habang nasa loob pa siya. Anong balak niya? Magpakamatay sa lugar na yon? Hindi yun pwede. Pag-alalang sabat naman ni Mang Carpio. Antay natin siya, Kanuli. Malay mo, darating si Manong Duming at nakasunod lang ito sa'yo. Wika naman ni Danilo habang humihikbi na animoy nangingiyak-ngiyak na. Okay, hanggang dito na muna ang ating kwento, mga kermitanyo. Pero malungkot sa part na to eh. Namatay nga ba si Manong Duming? Tama ba yung pagkabigkas ko? Hindi natin alam sa mga susunod na mangyayari. O nga pala, bago natin tapusin ang video, may bagong kwento pala tayo. Yung mutya ng buntot ng butiki. Maganda din yon. Halos kaparehas din yon dito sa bertud ng bubuyog. Pero mas mag-enjoy kayo sa video na yon dahil puro sabong ang maririnig nyo. Maraming salamat.